Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa mga taga-Kolosas, chapter 3, verse 22 to 24. Sinasabi rito na, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo, mga nakakakita man o wala. Paglingkod kayo kundi upang kalugdan ng mga tao. Kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon. Si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban niya kayo ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Nang pinag-iisipan ng ideya ng paglilingkod sa Diyos, natatanto ko na sinusubukan ng Diyos na ituro sa akin na ang pag-ibig niyang sabihin na mas malalim at mas malawak kaysa sa karaniwan kong iniuugnay sa termino. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi limitado sa mga gawaing ginagawa ng simbahan para sa Diyos o para sa mga partikular na araw. Ito ay sumasaklaw sa bawat aspeto sa ating buhay. Ang pagtukoy sa paglilingkod sa Diyos sa paraang katumbas ng pag-ibig niyang sabihin ay napakahalaga. Mahal na mahal tayo ng Diyos at gusto niyang maunawaan natin siya at ang kanyang mga paraan. Nais niyang dahilin ang bawat isa sa isang mas malalim na relasyon sa kanya. Ngunit nangangailangan iyon ng paglayo sa ating lumang paraan ng pag-iisip at pag-aaral upang makita ang lahat mula sa kanyang natatanging pananaw. Sa paglingkod, naniniwala ako na hinahamon ako ng Diyos na umalis sa aking comfort zone at palagay ko ay nahamon niya ang buong katawan ng Kristiyano na bumangon sa sarili at sa paglilingkod. Tingnan natin ng mas malapit kung ano ang ibig sabihin nito. Habang nabubuhay tayo sa bawat araw, mayroon tayong mga bagong pagkakataon upang piliin kung handa tayong parangalan ang Diyos at mamuhay tulad ni Jesus o hindi. Ang Biblia ay isang malinaw na gabay para sa mga Kristiyano na naghahangad na sumunod kay Jesus. Ang ating mga responsibilidad ay dalawa, ang ibigin ng Diyos at sa pag-ibig sa iba, na nangangahulugan na dapat nating paglingkuran ang Diyos at ang iba. Hinihimok tayo ng Biblia na piliin kung sino ang ating paglilingkuran. Kung susubukan natin tularan ang pamumuhay ni Jesus, magiging mahabagin tayo sa iba at tutulong tayo sa kanilang mga pangangailangan. Sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung paano natin gustong mamuhay. Maaari tayong mabuhay sa isang buhay na hinihimok ng ating sariling pagnanasa, tulad ng pagmamataas, kasakiman at pagpapakasaya sa sarili. Sa kabilang banda, maaari nating piliin na mabuhay tulad ng ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng pamumuhay na lumuluwalhati sa Diyos sa lahat ng posibleng paraan. Habang pinag-iisipan natin ang buhay ni Jesus, nauunawaan natin na pinananatili niya ang palagi ang kaugnayan sa Ama sa pamamagitan ng panalangin. Namuhay siya ng may layunin na nagsisilbing halimbawa sa ating lahat. Naglingkod si Jesus sa Ama at sa iba sa pamamagitan ng pagdadala ng kaligtasan sa buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa kanyang buhay, pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, pinakain ng mga nagugutom, nagtanim ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa, at tinubos ang mga itinapon sa lipunan at tinuruan ng sinumang gustong matuto. Muli, ako ang inyong likod, Elijah Paul Jan Valdez, at ito na nagtatapos ang aking daily devotions.